Hello guys and welcome back po sa Taro Page Philippines. And right now, gawin po natin ang weekly horoscope for May 13 to 19 para sa mga kaibigan po natin na may Sun, Moon, and Rising sign na Gemini. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. And kung pwede, paki-share na rin po siya sa inyong mga social media accounts including sa mga group chats nyo. And tandaan po na yung readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. At kung kailangan nyo pong kung gusto nyo pong malaman kung ano yung sun, moon at rising nyo, at yung benefits po neto, sa dulo po ng video, meron tayong link para dito. Okay, so sa naghanap po ng private readings po or spell works, pwede nyo po ako message sa ating Facebook page. The link is in the description. And para naman po sa mga sa gusto pong mag-support ng ating channel, you can send your donations via GCash or Maya. Numbers on the bottom of your screen, or you can click the thanks or thanks button or yung ating join. Ay, Gemini, kamusta ka na ba? Sorry kung may kayong konting feedback kasi may problema something. So pagpasensyahan niyo na. Gemini, ano bang nakikita natin sa'yo? We have here is the page of swords and also no place like home. Alam mo, Gemini, it's time, oras na. Oras na para to have things to a little bit of a letting go ang mga peg natin ngayon. Nakikita ko sa cards. Kasi may mga bagay na actually medyo more on the family matter to. No place like home. Yung moment na may nararamdaman ka na you want this for yourself, pero hindi mo alam paano mo siya gagawin, hindi mo alam paano mo siya sisimulan, hindi mo rin alam kung ano ba, tama ba bang, it's about reconnection kasi dito ang nakikita ko Apart siguro, don't take this negatively ha. May part dito na gusto na because of pride, ayaw mo nung reconnection. However, andoon na alam mo sa sarili mo, kailangan ng reconnection. Paano sabihin? Your heart is saying one thing, but your mind is telling another thing. So, medyo struggle nga to kung tutuusin. Kaya, yung malabas dito yung yung Knight in Reverse sa Swords. Kasi lumalaban yung mind mo. So, the card is actually saying na, it's time to think about it. Tama pa ba na ito yung unahin natin? Kasi, remember, sabi ng card na to, ng No Place Like Home, ang time, hindi natin siya pwedeng isubi. One way or the other, talagang pag ang oras is nagamit na, hindi na yan pwedeng ibalik. Hindi na siya pwedeng ulitin or balikan. So the cards are saying na, are you sure you're going to allow that na mangyari sa'yo? Are you sure na yun ang gusto mo talagang mangyari for yourself? Na masasayang yung oras na nakalaan para sa'yo sana at do sa taong or sa mga tao na tinatrato mong pamilya. Totoo, may responsibility, sabi nga ni page ni Knight of Swords. Pero meron ka pa, responsibility mo rin naman din na mag-reconnect sa kanila, mag-rebuild ng relationship. Siguro yung pinaka-term. Tingnan natin, ano bang crossing mo din? Okay. Page, 5 of Pentacles, tsaka Milk and Honey. Well, this is in general. Nakikita ko na ang dami ngayon sa Gemini na nagkakaroon kayo ng financial struggles. Literal, butas ang bulsa. So, ando na may mga financial struggles kayong pinipilit ayusin. So, understandable naman. Pero, andun kasi you just need to ask for help Yung sabihin mo lang, minsan kasi yun yung nangyayari ngayon sa paligid mo. Hinihintay ka lang magsalita ng mga tao. Hinihintay ka na lang magsabi para mahanapan ng paraan. Ato, don't take it, ito kasi ang sarili kong paniniwala. Andun yung part kasi na nahihiya ka.
Kapatid, Gemini, ang hiya kasi hindi minsan hindi naman lagi. Minsan nag-uugat 'yan sa pride. Bakit pride? Kasi andoon na ayaw mong isipin ng mga tao na ganito ka or eto yung pananaw, na mahina ka na kasi 'di ba, lahat naman tayo mga palaban hangga't maaari. Pero ayaw mo sanang nakikitaan ka ng wala kang ginagawa, parang na nako-compromise yung ibang parte, especially yung kabuhayan mo, nako-compromise, na gusto mong kahit na gustong-gusto mo na magkaroon ng moment to spend with those who love you, na nahihirapan ka ng very light kasi nga medyo kinukulang yung finances. Di ko alam kung ano ba, mamamasahe ba kayo or gusto niyo meron din kayong ambag, which is understandable naman kasi 'di ba, sharing is one way of showing love. Pero kapatid, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, um, marami tayong pagkukuhanan ng pera, 'di ba? Andun pa rin yung moment na we need to also learn how to accept help, accept blessings, accept assistance from those who care for us. Bigyan natin sila ng chance na ipakita yung pagmamahal nila sa'yo sa pamamagitan ng pagbibigay naman sa'yo. At ipakita mo yung appreciation mo sa pagtanggap nito. Yes, totoo, it's more blessed to give than to receive. But andun din kasi we need to allow, hayaan na natin na sila din naman ipakita yung pagmamahal sa ganong pamamaraan. Ano ba kasing crown card or wish mo? So we have here the Chariot and Thinker. Now, generally, Chariot kasi is connected or associated siya sa zodiac sign na Cancer. And the house of Cancer is called the house of family. Para alam yung connection na parang magkausap lang kahit papaano magkaayos. Masettle lang. Magkaroon lang ng parang sabihin natin na okay na, understood na to. This is kumbaga ito na yung setup, ito na yung situation. Then let it be. Hindi na kailangan parang paghirapan pa na ganito dapat ganyan. Parang just the mere fact kasi family hindi lang naman to nabubuo dahil sa iisa lang bubong na tinitirahan. Sabi nga nung isang, hindi ko alam kung nabasa ko yun, family is where the heart is. Where your heart is, there your treasures will be. Ang pamilya is kung nasaan ang puso. At kung nasaan ang puso, ando na mga kayamanan natin. So, alam mo yung point na gusto mo, pero may part na ikaw yung pumipigil. Ayan na, si overthink. Siguro, part na rin naman yun. Kasi, andun yung moment na masabi nating na yung mga what if. Na parang what if ganito, what if ganyan, what if ganito yung sabihin. So, andun yung part na ganun. So, we need to, kumbaga, air element ka. So, talagang more on mind ka talaga. Pero, isipin mo, andun yung point din na, what if lang naman yun eh. Baka lang naman yun. Hindi nangyayari pa. Posible lang. So, ibig sabihin, you still have the capacity, may kakayanan ka, may pamamaraan ka, na pigilan na mangyari ito. Since nakita mo na parang ganito yung pwedeng mangyari, then mag-build ka na ng plan, mag-isip ka na ng mga hakbang para hindi na mangyari yun. Ganun kasimple, di ba? Huwag tayo magpalamon doon sa pakiramdam na yun pala yung yun pala yung nangyayari o yun pala yung paano ba to? Yun pala yung yung para iniyayakap na natin na ito yung mangyayari sa kapag iyon ang sinunod natin. So let's check naman ano bang foundation mo kasi. So we have here is the Six of
Wands and Between Worlds. Well, understandable naman na andun yung point na hindi mo din ma-distinguish kung parang ano ba yung kailangan kong unahin or kasi andun yung nagkaroon naging transition sa nakaraan na nakikita ko dito with the 6 now parang yes, ano na may points of disappointments, may moments na parang nawalan ka ng gana, nawalan ka ng amor sa mga nagaganap. Kaya parang andun na pinili mo na lang, siguro nagpakapusong bato ka na rin. So, kasi nag-focus ka na sa ibang mga bagay. So, iniba mo na lang yung targets mo in life. Pero andun pa rin kasi na 6 of Wands, andun pa rin na hope, may part pa rin. Hindi siya mawawala sa'yo na gusto mong ma-reconnect. Gusto ko yung narinig ko kanina sa isang video na napanood ko. Hindi siya naniniwala daw, ano pa dyan sa Showtime yun, hindi siya naniniwala na we unlove a person. We just learn na natututo lang tayo na wala siya sa tabi natin. Pero yung love, andun pa din. Pero why do you need to settle? Bakit okay lang na ganun um, yung setup mo? Kung pwede mo naman gawa ng paraan to reconnect, 'di ba? Ang ganda ng reading mo ngayon. Medyo heartfelt kasi it's close to home para sa akin. Alam niyo naman na mag-isa lang naman ako dito sa may La Trinidad, 'di ba? Let's talk about natin yung past mo. Ano ba yung influence ng past? The sun, tsaka building blocks. Okay. So, one thing nakikita ko dito sa card na kasi the sun is about associated to sa the sun which is the life giver. So, andito na pinapakita ng card na you invested. Pero ito yun medyo correct siguro para i-correct to ng cards yung pag-iisip natin. Nag-invest tayo sa ibang tao hoping, umaasa na gagawin din sa atin 'yon. Doon yung medyo mali tayo sa part na yon. Bakit mali? Kasi we cannot dictate sa isang tao na ginawa ko to para sa gawin mo din sa akin. Pwede lang tayo umasa, pwede lang tayo mag-hope, pero hindi tayo pwedeng magkaroon ng hidden demand na dapat ganito. So, doon minsan nanggagaling yung disappointments Sinasabi ng the sun tsaka yung building blocks. Do it sabi ng building blocks, let's learn, matuto tayo sa nakaraan na to. Wag tayo nadismaya tayo, pero wag nating hayaan yung nangyaring yun is pumigil sa atin na ipagpatuloy natin yung pagbibuild sa pagtulong sa pagbuild ng ibang tao. Kasi 'di ba, no man is an island. So, we build people, then let other people build you. Hindi ka man na may point man na hindi ka na na-disappoint ka sa part na yon, pero hindi naman kasing end of the world na yon. Sabi nga nung napanood yung movie yung sa Legally Blonde, sabi ni Professor Strongwell yata yon kay Elle, sabi niya, if you're going to let one stupid kineme ruin your life, then you're not the girl I thought you were. Kung hahayaan mo yung isang tao ang sumira lang sa'yo, then hindi ko pala yung taong nakilala kong ganun. Kung isipin mo, hindi mo pala alam, may mga tao that they look at you na parang sun nila, na ikaw yung liwanag ng buhay nila. Pwedeng hindi lang nila to pinapakita, hindi mo to napapansin, pero nagdodraw sila ng inspiration mula sa'yo. Kumuhugot sila, ginagamit ka nilang parang role model na, ay si Gemini, ganito siya. So, buti pa, siguro, kung nagagawa ni Gemini, magagawa ko din. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung impact na nagagawa mo sa mga tao nakapaligid sa'yo. Minsan kailangan mo lang marinig din to para ma-encourage ka. Ano ba yung future na ikaw? So, meron tayo itong 6 of Swords and To the Sea. Well, isa yung masabi ko, talagang
hindi lang naman 'to for this week, pero in the coming weeks pa 'to, na talaga namang ibi-build ng universe yung emotions and connections mo with other people. Especially dun sa mga tao na galing sa nakaraan mo na nawalan ka ng communication for the longest time, ibabalik ka ulit dun. The 7 is about wisdom. This is about 5 pala 'to, 5 of swords. So, andoon na hindi mo nahahayaan kasi this is about action. 6 pala, harmony. Tapos, si swords is about yung air, about our mind. Kumbaga, mas hindi mo nahahayaan, magkakaroon ka ng realization, mas magkakaroon ka ng idea na, bakit ko nga ba hinahayaan yung mga what if ang manguna sa akin? Yung mga negative things na naiisip ko ang manguna. Hindi ba pwedeng ako na lang yung gumawa ng mga desisyon para mas maging maganda yung mga pwedeng kalabasan? So, ayun yung andun yung part na na napapansin mo, parang nagkakaroon ka ng realization sa part na yun. At yung, alam mo yung tipong mag-a-act ka dun. Kaya magkakaroon dito ng medyo, magandang term? Kasi tungkol sa emotion. Basta mas stir up. Kumbaga sa kape na matagal nang nakatenga dyan, mahahalo ulit siya. May mga ibabalik na kailangang harapin, isettle, pag-usapan. Tingnan natin kung ano yung physical environment mo naman. So we have here is magician, tsaka exchanging gifts. So si magician kasi, kung sa ibang tarot deck kasi, yung mga, sabihin natin, yung, tawag ito? Yung 4 na elements, nasa harapan na niya. Tapos, just tulad nito na nakataas, isang finger nakataas, isa hindi. So parang ganun din sa naman, sa ibang deck naman, especially sa rider, nakaturo yung kamay niya pataas, so isa pababa. Na nagsisymbolize na siya yung daanan o connection between heaven and earth. Now, with this kasi sa family mo talaga to, Gemini. Andoon na yung part na na pipiliin mo na kasi doon yung feeling mo kasi na ikaw yung nagko-connect almost for everyone. Ikaw yung bridge ng karamihan. Ikaw yung tanglaw, 'di ba? Ikaw yung takbuhan, ikaw yung kasi pinortray mo na with the card sa exchanging gift. Pinaramdam mo, pinakita mo na ikaw yung pwedeng sandalan. Na ikaw yung pwedeng takbuhan. And on your end, parang medyo nahihirapan ako para sa'yo na gusto mong mapanindigan ito na ikaw yung sandalan, na ikaw mismo wala ka ng masandalan. Na ikaw mismo, minsan hindi mo alam paano mo itatawid yung sarili mong nararamdaman, kung paano mo bibitbitin sa susunod na araw ulit yung mga pasanin mo. Ang hirap yun. Nagigets kita. Yung nakangiti ka, pero sa likod ng mata mo, gusto mo nang maglabas ng luha. Parang gusto mo sabihin, pagod na ako. Na yung tipong hindi lang pagod napapagal. Yung pinaka nakikita ko ito. Napapagal, nauumay na ako. Nahiyak lang ako para sa'yo. Okay, tingnan natin emotional mo, environment. Ace of Cups. Tapos, fork in the road. Well, ang Ace kasi, it's about beginnings about creation. Habang yung Cups naman kasi, it's about emotions, about ng heart. So, andun na may mga emotions siguro, actually maganda kasi ang ganda ng combination na lumabas. Fork in the road. Number 13 kasi, this is about associated sa card of death. So, it's about ending and changes, metamorphosis. Fork in the road is about decision making. May mga talagang emotions ka
na tatapusin, more likely to yung mga emotions na tapusin mo is yung mga hindi na nagsuserve ng maganda sa'yo. Oo, totoo na pwede nating gamitin ang sama ng loob, ang galit as a form of inspiration. Kunyari, yung nagalit tayo kasi sinaktan tayo. So, nagkaroon tayo ng promise na, sige, I'll be better para hindi na ako maliitin. Gagawa ko ng parang para umangat ako. So, yun, pwede. Pero kasi ito, hindi yan nagsuserve ng good sa'yo eh. Yung mga emotions eh. Kung tama ako dito, iba sa inyo nakakaranas ng either paninikip ng dibdib, hirap huminga, or minsan nagkaka-hyperacidity, heartburn, something related sa may bandang upper stomach tsaka sa may dibdib. Palpitation, basta anything na mga ganong doong sa region na yon. Ito yung, kumbaga, yun yung katawan mo, nagre-react doon sa emotions mo. It is a moment right now that the universe will help you make the necessary changes for that. Sometimes kasi kulang ang gamot kasi yung ugat ng pinakasakit is nanggagaling pala sa ating emosyon. Tingnan natin yung hopes and fears mo. So, we have here the 7 of Wands and round and round. Well, isa sa mga hopes mo is matapos na yung cycle na kung nasaan ka, na matapos na yung mga pinagdadaanan mong situation. Pero kasi, how mangyayari yun with the 7 of Wands? Literal, you need to reach out for help. Kung pagod na, kung nangangalay na tayo, andoon na let's find ways para makahanap tayo, makakuha tayo ng tulong. Especially from the family that that is with us. Kasi ikaw lang naman yung minsan nagpapahirap. Ikaw lang naman mismo yung tumatanggi or umiiwas. Minsan kailangan mo talaga ng magsalita. Yes, andun yung point na natakot ka na pwede ka ma-judge. But, when all things fail, family is there. Pero, Gemini, hindi lahat ng family is kadugo lagi, Meron tayong tinatawag na family na pinili natin. And that is the family that is our friends. Pwede mag-apply to sa ganong klaseng family. Ano bang future mo? 6 of Cups, never-ending story. Ay, magkakaayos din naman pala eh. Ano ba yan? Ang haba-haba ng reading. Ending eh, magkakaayos din naman pala. So, naloka ako sa never-ending story. 6 kasi, alam mo yung 6 harmony tas emotion, para ikakat mo na yung mga emotion na hindi nagiging harmonious sa'yo. Tapos itudugtong mo na ba naman yung story. Eh, yun naman din pala. Aayusin mo din naman pala. Ang maganda lang kasi sa pag inayos mo to, may mga boundaries na din. Kumbaga, yung mga nangyari sa nakaraan, nakikita nyo na siya as a form na, okay, warning, dapat hindi ganito. Or, ito pala, nakaka-offend pala kay bakla. Ay, ganito pala yung gusto ni bakla. O sige, will respect that. So, andoon. So, ang ganda naman pala lang ending. Kinabahan naman ako. Drama-drama nung mga cards ito, drama-drama minsan. Tapos ending, maganda rin pala. So, I hope nakatulong po yung reading sa inyo. Tandaan yung readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At pakishare na rin po siya sa inyong mga social media accounts, including your group chats kung meron man. For private readings and spell works, message po ako sa ating page. Link is in the description. And parang sa mga gusto pong mag-donate to support our channel, pwede po via GCash or Maya, numbers on the bottom of your screen, or gamitin po yung join button or yung thanks button sa baba. Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet, have a great day and stay safe. Goodbye for now. Thanks.